Siguro sa susunod po, tanungin nyo. Kaya lang, puro Facebook yata po siya, no? So, hindi siya matatanong. Siguro pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanungin siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya? Sino naman ang po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus sa impeachment trial ni Vice Presidente? Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Siguro po, total, mahilig naman po siya mag-SOCMED. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nagmi-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretaries, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanungin nyo. Kaya lang, puro Facebook yata po siya, no? So, hindi siya matatanong. Siguro pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanungin siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya? Isa na lang po on that same Facebook Live, nasabihan niya po si Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D of acting on instructions from the administration after Kiko D filed an ombudsman complaint dahil nga po sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya nga po, hindi ka Kiko D. Marcos, isa kang Aquino. Parang ano po ang iniugnay, ano pong response ng palasyo doon? Kilala naman po niya siguro si Mr. Kiko D. na Aquino talaga. So kaya nga po siguro, nagsampa ng kaso dahil Aquino siya. Dahil gusto niya rin mapanagot ang dapat na mapanagot. Mababanggit natin si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po ito, hindi po siya maka-PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. So sana po ang mga kababayan natin ay matuto na. Matuto at malaman nila kung sino ba yung nagsasabi ng may kabuluhan.